Eh di ayun na nga, gusto mong punta ng South Korea pero medyo nalilito ka kung paano ang proseso. Well, this is the perfect vlog for you. Kasi tuturuan ko kayo kung anong kailangan yung gawin kapag gusto nyong pumunta at bumisita dito sa South Korea. Hi, I'm Chris, a Raketera homeschooling nanay kay Liam at kasama ang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! Okay, meron tayong mga travel questions na sasagutin ha. Una sa lahat, where are we flying from? From Malabon kasi ang mami Chris nyo and family. So, ang pinaka-accessible sa amin na airport ay Naiya talaga. Pero, sometimes I wonder, kamusta kaya magiging experience if lumipad kami mula sa Clark? If na-try nyo na doon, can you share sa comment section kung kamusta naman ang services nila doon? Our airline of choice is si Cebu Pacific. And yung ticket namin inabot siya ng 16,500. Kasama na doon yung baggage allowance na 20 kilograms, tapos travel tax. Mamaya papakita ko sa inyo magkano yung travel tax na siningil sa amin isa-isa. Tapos, you have to determine anong klaseng travel style ang iyong i-implement sa trip na to. Ikaw ba ay vegetarian kagaya ko? Or mid-range? Or gusto mong humart evangelista? Or luxury ka? Bubulol pa si Mami Chris ninyo? Anyway, ngayon, ang next question is, how long are you planning to stay? Ang rule namin ni Daddy Justin dito lagi is, yung biyahe na papunta tsaka pauwi, tapo na yun. So, ang pinakamaikling duration ng travel trip should be 5 days para may 3 full days kayong makapaglibot-libot. Or kung kaya ninyo, make it 9 days para may full week kayo. Or kung gusto nyo yung pumunta kayo sa ibang probinsya, ibang city, make it 16 days para may 2 weeks kayo. At syempre, nandito tayo ngayon sa airport, sa Ninoy Aquino International Airport, also known as, nabubulol-bulol pa siya, no? Naiya. Okay. Ito ay terminal, ano to, Daddy? 3. Okay. Terminal 3. Kasi international flight, yung ating magiging, ano ba yun? International flight ang magiging ano? International flight tayo. International flight yung trip natin. Sorry, medyo sa baba, Mami Chris, nakakaloka kasi hindi pa ako masyado nakatulog ng tama. Yes, ito ang aking kasama. Ay, iba naman. Wait lang, pakita ko lang sa inyo yung tatay ko. Ay, Papa, hi! Oh, diba? Sitting pretty ang tatay ko. Hi, Mama! Hello, Liam! Ayan. O, diba? Ang saya na magiging trip na to. May dalawa akong kasamang senior, meron din akong kasamang bata, at meron akong kasamang PWD. Ako lang po ang normal. Ako lang ang normal sa trip na to. Anyway, ano na ba yan? Napakahaba na ng kwento ko. Bakit ba tayo nagsama-sama dito sa vlog na to? Kasi, ano ba ang credentials ng Mami Chris nyo para turuan ko kayo ng step-by-step guide kung anong gagawin ninyo kapag kayo ay mag-international trip or international flight. Okay. First things first, tayo ay kailangan, alam nyo kung saan kayong bay. Bay tawag dito, no, Daddy? Kung anong bay tayo. Kasi kapag mali kayo ng pinila, sayang ang oras nyo. Alam nyo naman, dito sa Pilipinas, di ba? O ayan na, last call na daw for check-in. O anyway, ang hirap pag pumila kayo sa ibang bay. Kasi sayang yung oras nyo, baka mamiss nyo yung flight nyo. Uy, cut ko lang saglit yung kwentuhan natin. Pwede kayong kumanik sa airport wifi, pero napakahina niyan. At syempre, nakakatakot kumanik basta-basta. So, sa bahay palang gawin nyo na yung i-travel nyo para hindi kayo magkatarantahan pag nandun na kayo sa airport. O siya, punta na tayo sa immigration. Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Feeling ko ma-offload ako pag nagkamali ako ng tanong. O habang nag-immigration kami, chika ko lang yung tungkol sa Korean visa, ha? Yeah, actual visa application, madali lang siya gawin. Ang pinakamahirap doon is yung pag-compile ng lahat ng mga actual na requirements natin. Pero pag na-compile mo na yon, madali na siyang ipasa. So, saan ba natin siya ipapasa? Unang-una, ang KVAC ay makikita malapit sa SM Ora sa tapat yung Brittany Hotel. Doon mo siya ipapasa. So, nag-opt kami na manual ipasa doon kasi mas madali. Or magkano ba ang visa application ng para sa Korean visa? 900 lang yung processing at 350 yung actual na delivery. Kasi pagkapasa mo, usually around 2 weeks yung time para maibalik sa'yo at para hindi ka nababalik doon sa KVAC, which is sa BGC, pwedeng ipa-deliver mo. Additional 350 yon. Yung documents na kailangan para sa visa application, actually iba-iba siya. Depende sa profile mo kung working ka, kung retired ka, kung minor ka, kung freelancer ka. Kami nila Mami Chris, freelancer yung sinundan namin na profile. Tapos si Liam, iba din yung ginamit sa kanya. At
iba din doon sa mga senior na kasama namin. So, refer na lang kayo sa website nung Korean visa application kung saan profile kayo papasok. Kami nila Mami Chris, ang lagi namin sinisigurado is yung mga bank documents na ipapasa natin. Iba-iba kasi bawat bansa. Sa Korean visa, ang pinaka-importante doon is yung ADB. ADB or yung average daily balance. So, ibig sabihin, for a span of 6 months, dapat malaki yung laman niya. At ganun din, hindi lang siya bastang parang isang malaking amount tapos dire-diretso na siya. Actually, hindi. Dapat tinitingnan din nila kung may movement doon sa bangko mo. So, dapat may pumapasok na pera, may lumalampas, tapos i-average nila yon. So, importante kasi may mga nababasa kami na naglagay sila isang malakihan, hindi pumasa. So, kaya yung parang show money na option na parang manghihiram tayo tapos ilalagay sa bangko para lang may present na mataas. Hindi siya nagwo-work kasi yun nga, ina-average siya for a period of time. Last na tip, maraming mga tulong sa Facebook, mga Facebook groups, mga links na tuturuan kayo paano mag-fill up ng application form mismo. Kami, tumingin kami sa Korean visa application na group para makita kung paano sasagutan ito. Kasi may mga tanong nakakaiba doon sa application form, which is kung ano yung national ID number. Ako walang national ID number, si Mami Kristen. So, makikita mo doon ano yung sagot. Pwede mo rin ipacheck sa mga Facebook group yung profile mo kung saan ka pwede pang mag-improve para tumaas yung chances ng mabigyan ng visa. Kasi minsan, depende kung ano yung ipapasa mong requirements, depende doon kung anong visa makukuha mo, either single entry or multiple entry. Swerte na lang namin na may history na kami ng pagpunta sa Korea. Kaya nung gumawa kami ng cover letter, sinilagay na namin na multiple times kami nakapunta, tsaka nilagay na namin yung mga dates. So, medyo mas mataas yung chances na makakuha ng multiple, which is yung nakuha namin. Oh, by the way, I'm editing the video that you're watching right now. Malaking bagay din pala kapag meron kayo ng ganito, yung credit card na platinum ni BDO pagdating sa pagre-request ng Korean visa. So, kung may any credit card na meron kayo, try nyo ipasa. Pero mas malaki ata yung yung chances na ma-approve ka kapag platinum. Ako nag-apply lang ako nito. Na-approve. O di, ang saya. O di ayun na nga, medyo may hinahanap na po sila na nawawalan ng pasahero. Anyway, I'm so glad we made it. Nandito na tayo sa gate and iniintay na lang natin siguro na tawagin nila yung ating flight number para makapila na and all that. Nakalagpas na tayo sa immigration. Let me just give you a little bit of a story kung ano nangyari na sa immigration kami. O di ayun na nga, ang mami ko sa inyo, kahit na medyo may pagka-frequent traveler tayo, kinakabahan pa rin talaga ako. Kasi feeling ko baka may itanong sila na lutang ako, tapos wala ako sa sarili ko, tapos iba yung sagot ko, di ba? So, syempre, nakakatakot pa rin talaga. Pero malaking bagay kasi yung may travel history ka na. So, kung may travel history ka na, medyo mas maluwag sila ng konti. Pero, syempre, hindi yun guaranteed 100%. Sa experience ko lang yun, mas maluwag, ayun, nabubulol na siya. Mas maluwag-luwag sila sa mga ganong klase ng pasahero. Tapos, tinanong nila sa akin kung nagtatrabaho ba ako sa government. O ayan, tip ko na yan sa inyo. Kapag kayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno, halimbawa kayo ay teacher, o kaya nagtatrabaho sa munisipyo, gobyerno pa rin naman yun, pero kahit hindi ka mayor, di ba? O kaya nasa, let's say, nurse ka sa isang government hospital. Any trabaho na affiliated sa government, kailangan nyo ng permit to travel. Huwag nyo kakalimutan yun. Ang dami pong hindi nakakalagpas sa immigration kasi nakakalimutan nila, ay, patay tayo dyan, hiningi na ID nakita, government employee. O ayun, kailangan nyo po yun Pero kung mga normal na empleyado sa isang pribadong kumpanya kayo, di medyo safe na kayo. Basta make sure na you have all your documents ready. Pero kapag pupunta kayo sa immigration or pag tinawag na kayo dun sa kung saan man counter sila na nandun, huwag nyo naman i-ready yung mga papers nyo kasi halatang-halata na gusto nyong matanong kayo, di ba? So, ayun. Yun lang ang medyo, naalala ko parang may nakita ko na TikTok na medyo red flag daw yung gano'n. Yung tipong handang-handa ka sumagot, tapos ang dami mong papeles, yung ganyan. So, very, very chill lang, and please dress the part. Though, ang mami ko siya, very casual tayo. Nakikita niyo ba kung itsura ko? Hindi nyo nakikita. O, basta ayun. Mag-OOTD na lang ako. O, ayan. Medyo ang ating suot ay very casual lang.
Pero I feel like I'm still put together. Wag lang kayong sobrang dress down na dress down. Kasi syempre, hindi natin may iiwasan na may mga tao talagang husgahan ka. Depende sa itsura mo, di ba? At nangyari sa akin yan personally. One time, nagpunta kami sa Hong Kong ba yun? Sobrang nakapambahay ako. Ako, si Ana, yung aking personal assistant, tsaka isa pa, yung editor ko. That time, nung afford ko pa yung mag-editor. O di, ayun. Ang layo na nung kwento ko. Ano ba yung sinasabi ko sa inyo? Ayun, nung time na yun, medyo dress down ako. Medyo, ang daming tinanong sa akin. Ngayon na, medyo naka-makeup tayo, ganyan. Fresh-freshan tayo. Wala masyadong tinanong ko, nagtatrabaho lang ako sa gobyerno. Yun lang, tapos na. Ganun lang. As I was saying, here's my airport outfit. Oh, kita nyo yan? Simpleng t-shirt lang tayo, friend. Tsaka ano ba to? Parang yoga pants. Tsaka nagdala na lang ako. Ano bang tawag dyan? Grabe. Kumain na ako't lahat-lahat. Medyo lutong pa rin siya. Ito, yung ano bang tawag dito, windbreaker na jacket. Just in case medyo malamig, pero it's not thick enough, feeling ko, pagdating sa spring weather sa Korea. Medyo sapat-sapat na tong ganitong klase ng, ng kapal pang airport outfit. Simple lang. Naghanap pa ako ng tawag doon, yung parang terno, na pang itaas, pang ibaba, type of outfit. Kaso wala akong makita. Di ba nang galing kami sa Bangkok last year, wala akong makita na pwede kong gamitin. Kung meron kayo recommendations, please paki-comment nyo naman sa comment section para medyo ma-upgrade natin ang ating airport OOTD. Napakasimple lang. So, ayan. Para medyo masinch yung waist, ganun natin siya. Cute! Tignan nyo naman yung dala namin na na hand carry. Meron kang isang malaking stroller na very useful. Meron akong duffel bag ni Liam, tungkod ng tatay ko. Teka lang ha. Ano pa yun nandyan? Jacket ng tatay ko. Ano tong kulay pink, Mami Chris? Isang bag ng, ano man tawag dyan? Unan. Daddy, saka tatakas ka na naman. Diyan lang. Hanap ang saksakan. Once makalagpas kayo dun sa immigration, ang susunod dun, yung airport x-ray scanner section. Ano ba tawag doon? May mga immigration officers din doon. So, make sure lang wala kayong mga dalang tweezer, gunting, and hindi rin po pwede yung, ang tawag doon, yung mahabang saksakan. Ano ba yung tawag doon? Nakakaloka. Extension cord. O, dati pwede pa nakakalusot-lusot pa kami na dadala kami ng extension cord. Ngayon, hindi na pwede. Ano pa ba yung mga bawal doon? Pwede kayong magdala ng tubig. Yung lalagyan na ng tubig. Pero yung actual na tubig, tapon nyo muna. Ang problema ko lang dito sa airport natin, wala kasi dito malamig na tubig, girl. Ang water bottle dito, alam nyo ba kung magkano? 60 pesos. Diba? Ang sakit-sakit sa bangs. Alam nyo, ako, wala akong problema na ma-justify ko yung halimbawa, 180 pesos na milk tea o kaya 190 pesos na fruit shake o ganun. Okay lang sa akin yun. Pero pag bibili ako ng tubig, sa halagang 20 nga, namamahalan na ako. Kaya medyo masakit sa loob ko. Kaya tinitiis ko talaga yung may mga libre namang dispenser dito sa totoo lang. Kaso, pag naswertehan ka, may mga time na ang nangyayari, mainit, maligam-gam girl, pang cup noodles yung tubig. Pero today, medyo normal room temp water. Ang gawin nyo na lang, pag umorder kayo sa isa sa mga kainan dito, marami kasing kainan dito. Yan, banda dun. Dun, specifically sa Kenny Rogers, order na lang kayo ng drinks, or lambingin nyo yung mga magsaserve na ng extra ice. Lagyan nyo na lang ng ice. Ayun. Gusto nyo ng stroller tour habang nag-aantay. Excuse me, ma'am. Ayan ang ating stroller. Meron akong binao na sandamakmak na mga unan. Gusto nyo makita? Wait lang. Thank you so much, Tough Mama. Kasi sa kanila galing tong drawstring na bag. Tapos, sa loob. As I was saying, hindi lang isa, kundi dalawa po yung aking dalang unan. Para to sa puwet, yung isa nito para sa tatay ko. Kasi medyo masyonda na nga, tas may ni-injury pa yung tatay ko. Yung isa, para sa akin. Mami Chris, napaka-OA mo. 5-hour flight for, ilang oras ba to? 4 to 5 hours lang yung ibabiyahe mo. Kailangan mo pa ng ganyan. Yes, friend, kasi just in case you don't know, si Cebu Pac, isa siya sa mga budget airlines na medyo hindi comfy yung seat. Kaya sabi ko, magdadala ako nito. Maliban dito, meron pang isa, sangka. May dala akong maliit na bed. Maliit na bed. Wait lang, talaga nagkalat na ako doon, no? Ito yung nilalagay sa office chair. Pero ang bala ko dito, ilalagay ko sa upuan ni Liam para komportable siya. Mami Chris, ang tanda na ng anak mo. 7 na yan. Kailangan pa ba lahat talaga ng ikukomportable? Of course, kasi kapag yung anak mo medyo hindi maganda ang kanyang tulog,
So, medyo grumpy pagising. So, ayan, yun yung mga dinala ko. Napaka-OA ba? Oo, pwede naman siya. Tigi-tigisa kami. Mukha lang siyang malaki. Kasi nga nilagay ko siya sa ganito para hindi namin bit-bit isa-isa. Ano pa to? May pa-surprise? Parang may laman pa. 5J188 off for Incheon. We would like to inform you that your flight will be delayed. O di ba kasasabi lang na delayed, pero ito tayo ngayon. Akala ko madidelay lang ng mga 20-30 minutes. Girl, na-delay ata ng 3 or 4 hours yung flight. Pero dahil naniniwala ko sa burnt toast theory, kayo rin ba? Naniniwala kayo doon? Okay lang sa akin, as long as safe tayo lahat. O, yun ang mahalaga. Kaysa naman madaliin natin, tapos magkapalya-palya tayo habang nasa ere, di ba? At saka pa Consuelo de Bobo na lang na may libre tayo. At saka potato chips. Thank you so much, Cebu Pacific, for making it safe for us. At saka medyo tinry naman nila yung best nila. O, ayun na nga. Ito na ang Mami Kiss ninyo. Ang dami kong gustong gawin, gusto kong i-shoot pag nasa aeroplano na ako. Pero dahil na-delay ng pagkanda haba-haba, the only thing I wanna do nung sumampa kami na sa aeroplano is matulog na magpahinga na, girl. Oo. At eto, I'm making sure na komportable ang mga seniors at ang bata. At smile-smile lang tayo, pero nai-stress na ang mami nyo dyan. Bagamat na delay, okay na lang din kasi hindi siya full flight. Ibig sabihin, makakatulog ako ng mahaba at komportable. At ang mami kasi yung sa sobrang katipid, nagdala ko ng sarili kong cup noodles. Hindi ko ma-attempt na bumili ng cup noodles sa aeroplano. Napakamahal. Buti na lang nagbigay sila ng hot water sa akin. 항공기의 문이 닫힌 상태에서는 휴대전화를 이용한 음성통화가 금지되어 있습니다. At eto na, nakarating na tayo, ladies and gentlemen, sa Incheon International Airport. Isa sa pinakamagagandang airport na nakakaingit talaga. Sana ganito yung airport natin, no? Anyway, para hindi kayo malito, pagdating nyo doon, sabayan nyo lang din yung mga kasama ninyo. Dahil isa lang naman ang ending nan. Lahat tayo ay dadaan sa immigration. Sa sobrang laki ng Incheon International Airport, kailangan mong sumakay ng train papunta doon sa immigration. And speaking of immigration, nakalimutan namin na i-fill out online yung arrival card. O edi ang nangyari, nagmano-mano na lang kami. Pwede na naman nabulol na siya. Pwede naman din magmano-mano. Pero ayan, may QR code. Screenshot nyo na lang. Gawin nyo yan bago kayo dumating doon. Dahil inabot na nga po kami ng halos mag-aalas 5 na ng umaga nito eh. So bukas na po yung train papunta sa Seoul. So yun na lang, mag-extra train tayo papunta sa Seoul para medyo mas relaxing ang ating feeling. Pwede rin naman mag-bus. Alam nyo ba, ang ginamit namin ata dito, nag-withdraw kami ng pera. Oo, ayun na, hindi kami nag-money changer, nag-withdraw kami ng pera sa ATM kasi yun yung mas pinaka-okay yung value ng peso. I am currently editing the video that you are watching right now. Pero chika ko lang din ha. So ako, nagtatago ko ng Korean won. Pagka uwi ko every trip, sa kahit anong bansa, hindi ko pinapapalit sa peso yung foreign currency. Tinatago ko siya. Para yun na yung paraan ko para ma-manifest na mali mo bumalik ako, kailanganin ko ng pera. O ayan. Eto, hindi masyadong malaki tong halaga na to. Ito nakikita nyo. Mukha lang siya marami pero hindi siya masyadong malaki. Enough lang siguro para makabili kami ng ticket at makakain siguro. Tapos, pagdating sa Seoul Station, doon ako nagwi-withdraw. Anong ginagamit ko na ATM card pag mag-withdraw ko? Kadalasan, yun ay GoTime. O, kita nyo yan. Medyo gamit na si GoTime. So, para hindi ako kakaba-kaba na baka masimot, yun nandun sa aking debit card. Kasi BDO user din ako eh. Ang ginagawa ko, from BDO, yung travel budget, pinapasa ko sa GoTime. Tapos, dito ako nagwi-withdraw. Kaso, may nag-challenge sa akin, Mami Kiss, tryhin mong gumamit ng GCash. So, eto ang GCash. O, ayan. Ang Mami Kiss nyo, nag-try na gumawa ng TikTok video. Panoorin nyo. Talaga naman. Yung FN. Ano ba? Nakakaloka. O, anyway. Panoorin nyo sa TikTok, gumawa ko ng comparison ng paggamit ng Visa at saka ng GCash. At saka meron siyang 167 pesos na difference. So, ayun. Alamin nyo kung sino yun. Si GCash ba yun o si GoTime? Ngayon, the rest ng mga big purchases ko, ginagamitan ko yan ng Union Bank para pwede kong gamiting miles yung mga pagkakagastusan ko. 서울역에 직통 열차가 들어오고 있습니다. 서울역 도착 후 다른 노선으로 환승 및 역사 출구를 이용하실 수 없습니다.
O, nalilito ko pa rin ba? O, syempre, lahat ng mga kailangan mo pa matututunan mo na yun pag pumunta ka na dito. So, kung meron pa kayong mga tips and mga gusto nyong hacks na i-share pagdating sa pagta-travel to South Korea, please make sure that you comment that. Share nyo dun sa sa comment section natin para let's have a discussion there. And thank you so much for watching this video. Sana nag-enjoy kayo and I'll see you again next time. Bye!